Kabanata 3331. Malamig na tinitigan ni Wilbur Lee si Harvey York habang naka-cross arms. Dapat alam mo, Harvey, ang Longmen Summit ay hindi para lang paglalaroan mo. Ang pagsusulit na ito ay kasing halaga ng pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Hindi lang nag-cheat sa exam, pinaghinalaan ka pang nagnakaw ng answer sheets. Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan dito. Naghihintay sa iyo si Deputy Branch Leader na si Bennett at ang iba pa sa meeting room. Pumunta ka at humingi ng tawad dito. Ikaw ay magiging kakila-kilabot kung hindi mo gagawin. Baka palayain ka ni Deputy Branch Leader Bennett kung mayroon kang katanggap-tanggap na ugali. Ngunit kung hindi ka tapat, isusumbong ko ito sa Longmen Law Enforcement ngayon. Mas masahol ka pa kaysa sa makulong. Itinuro ni Wilbur ang labas na may pagmamalaki sa mukha. Siya ay nanday. Nagulat si Cory John at ang iba pa bago sila tumingin ng masama kay Harvey. Hindi ka matututo ng martial arts sa pamamagitan ng paraan. No wonder si Harvey ang unang nagsumite ng mga papel niya. Sino ang nakakaalam kung anong pakulo ang ginamit niya upang makuha ang sagutang papel? Walang hiya talaga. Palihim na napabuntong hininga si Cory. Oh, Harvey, nagnakaw ka ng answer sheet para lang makuha ang atensyon ko. At least may magandang intensyon ka. Kumunot ang noo ni Harvey. Mayroon ka bang patunay niyan? Kung inaakusahan mo lang ako ng walang dahilan, kailangan mong magbayad ng mabigat na halaga para dito. Malamig na napangiti si Wilbur. Paano ka makakapasa sa pagsusulit kung hindi ka manday? Nasagot mo ng tama ang bawat tanong, ngunit ang iyong mga sagot ay halos pareho kumpara sa sinag-utang papel. Paano ito posible? Ito ang pinakamahirap na pagsubok sa kasaysayan ng Longmen sa ngayon. Ang grupo mismo ni Elder Longmen ay nagtanong. Maging ang Deputy Branch Leader na si Bennett ay nakakuha lamang ng 78 puntos. Sa lahat ng mga pagsusulit, ang pinakamahusay na score ay 75 puntos lamang. Walang sinuman sa buong probinsya ang makakapasa sa pagsusulit. Pero ginawa mo, kung hindi ka mandaya, ano pa ang posible? Dapat mong malaman na hindi mo maaaring dayain ang iyong sarili mula dito. Paano ka maglakas loob na lumahok sa Longmen Summit kung nagsisinungaling ka sa iyong sarili? Anong biro? Si Wilbur ay may masamang tingin sa kanyang mukha na para bang nakatingin siya sa isang payaso. Maganda ang grades niya. Natigilan ang buong karamihan bago sila humagalpak ng tawa. Nakapasa siya sa pagsusulit. Imposible. Nakakatuwa. Walang sinuman ang magsasabi ng kahit ano kung itinago niya ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 70 puntos, ngunit siya ay talagang perpekto. Hanggang ngayon lang niya inaamin. Si Cory at ang iba ay humagalpak ng tawa. Tanging isang martial arts genius lang ang makakasagot sa pagsubok na tulad nito. Ito ay mangyayari minsan sa 10,000 taon bago lumitaw ang isang tulad nito. Si Harvey ay hindi nagmula sa isang pamilya ng mga martial artist, at hindi rin siya mula sa alinmang holy martial arts training grounds, ngunit nakapasa pa rin siya sa pagsusulit. Anong biro? Sa tingin ba niya nasa isang pelikula siya o ano? Maging si Cory ay labis na nadismaya kay Harvey. Nahihiya siyang gumamit ng ganoong pakulo si Harvey para makuha ang atensyon niya. Hindi pinansin ni Harvey ang mga tao at mahinahong sinabi. Sa tingin mo ba ay nandaya ako dahil nakapasa ako sa pagsusulit? Bakit hindi mo nalang aminin na magaling ako? Ano ang iniisip mo na maaari mong husgahan ako ng walang matibay na ebidensya? Paano ito? Matapos marinig ang mga salita ni Harvey York, nagpakawala ng bigong buntong hininga si Cory John bago nagpakita ng masamang tingin. Huwag ka nang magpanggap, Harvey. Gaano ba kahirap tanggapin ang iyong mga pagkakamali? Sa tingin mo ba hindi ka namin naiintindihan? Sa tingin mo ba hindi kita kilala? Ako ang kaibigan mo sa kolehiyo. Walang paraan na marunong ka sa martial arts. Nagpakita ng selos si Wilbur Lee sa kanyang mga mata matapos marinig na magkaibigan sa kolehiyo sina Harvey at Cory. Galit niyang pinandilatan si Harvey at sumigaw. Naririnig mo ba iyon, Harvey? Sinabi na ni Cory na hindi ka marunong sa martial arts. Bakit ka pa nagpapanggap? Aminin mo na,
Magiging kakilakilabot ka kung hindi mo gagawin. Nanatiling tuwid ang mukha ni Harvey. Pinagpipilitan mo pa rin na niloko at ninakaw ko pa ang mga sagutang papel, ngunit nasaan ang patunay? Tiyak na sinuri mo ang mga surveillance camera sa buong lugar, tama ba? Nakita mo bang may dinala ako sa loob? If you claim that I remember the answer beforehand, then at least tell me who leaked the answer. Sino ang nagnakaw ng mga sagot? Halatang iba-iba ang mga tanong sa bawat examinee. Dapat ay hiwalay na isinulat ng mga elder ang kanilang mga tanong. At ayon sa mga patakaran, ang mga tanong ay hindi mahahati sa iba pang mga matatanda. Dahil iyon ang kaso, ano ang silbi ng pagnanakaw ko ng isa sa kanilang mga sagutang papel? Sa tingin mo magiging mabuti akong nakawin ng sabay-sabay ang answer sheet ng bawat elder. Natigilan si Wilbur matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para sirain si Harvey. Nakatayo din ang mga examinees na na-frozen. May punto siya. Malinaw, ang mga matatanda ay pawang mga dalubhasa. Ang mga tao ay kamangha-mangha. Hindi ganoon kadaling nakawin ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga answer sheet. Kung talagang ninakaw ni Harvey ang mga answer sheet ng matatanda. Kung gayon bakit walang nakapansin bago ang pagsusulit? Binago ni Wilbur ang kanyang ekspresyon bago siya malamig na nanunuya. Ako dapat ang magtatanong sayo niyan. Paano mo nagawa iyon? Hindi mo lang ninakaw ang sagutang papel, nagawa mo pang itago ito ng mabuti. Nagpicture ka ba gamit ang cellphone mo? Ganon dapat ang nangyari iminumungkahi kung aminin mo na ngayon. Malamig na tinitigan ni Harvey si Wilbur. Alam niyang walang patutunguhan ang pagpapatuloy ng usapan. Examiner Lee, tama ba? Malamig na tawag ni Harvey. I don't think there's any point in us arguing anymore. Dahil sa tingin mo ay nanloloko ako, bigyan mo ako ng bagong answer sheet na gagawin. Pwede ka ring sumulat ng sarili mong mga tanong. Gagawin ko ito sa harap mo. Kung mali ang sagot ko sa kanila, aaminin ko na nanday ako. Ngunit kung tama ako, patunayan mo ang aking kawalang kasalanan sa harap ng lahat ng mga taong ito. Kung hindi, isusumbong kita sa Longmen Law Enforcement, sinasabing inaabuso mo ang iyong lakas para ibuli ang mga examinee. Malamig na ekspresyon ang ginawa ni Harvey. Ang isang tulad ni Wilbur ay isang bulok na itlog na sumisira sa buong Longmen. Ito ay sapat na upang palakasin ang kanyang determinasyon na linisin ang lahat ng Longmen pagkatapos na umangat sa kapangyarihan. Umiiral ang mga Longmen para maglingkod sa bansa, hindi para pagtakpan ang katiwalian. Agad na nagdilim ang mukha ni Wilbur Lee bago niya sinamaan ng tingin si Harvey York. Kinu-question mo ba ang desisyon ko, Harvey? Sumilay din si Cory John ng masamang tingin. How dare you ask Examiner Lee? Siya ay isa pa ring panlabas na disipulo ng sangay ng Floatwell Longmen, kahit anuman ang mangyari. Ang kanyang kaalaman sa martial arts ay napakahusay. Maguguluhan ka kung isusulat niya ang mga tanong. Labis ang pagkadismaya ni Cory kay Harvey. Hindi lamang siya naniniwala na si Harvey ay mahirap at walang magawa, ngunit hindi niya inamin na siya ay isang manloloko. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging mataas sa ilong niya. Malamig na tiningnan ni Wilbur si Harvey bago ito tumawa. Obviously, inaasahan na niyang mangyayari ito noong binabalak niyang sirain ang tinatawag niyang karibal. Since sinabi mo na kaya mo talaga, kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang iyong sarili. Kumuha siya ng papel at inilagay sa mesa, saka nagsulat ng 3 tanong na inihanda niya mismo. Isang walang buhay na ngiti ang isinalubong ni Wilbur kay Harvey. Bibigyan kita ng 15 minuto. Kung masasagot mo ng tama ang mga tanong na ito sa loob ng takdang panahon, aaminin ko ang pagkakamali ko sa paninirang puri sa iyo. Ngunit kung hindi mo magagawa, ikaw ay magiging kakilakilabot. Hindi napigil ang magsalita ni Harvey. Sa ilalim ng mga titig ng karamihan, humakbang siya at nagsimulang magsulat sa isang papel. Halos 1,000 tao ang nagbabantay sa kanya, sinisiguradong hindi siya mandaya. Sa kabilang banda, gusto nilang makita ang nakakatuwang pakikibaka ni Harvey. Ngunit hindi pa lumipas ang 5 minuto, huminto na si Harvey sa pagsusulat.
Tapos na ako. Hoy! Isang pambihirang henyo ng martial art. 5 minuto lang. Agad na natigil ang masamang tingin ni Wilbur bago niya kinuha ang papel. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likuran nang makita ang sagot. Nagulat siya. Ano ito? Ano ito? Nakita ni Wilbur si Harvey na casual na isinulat ang kanyang sagot nang hindi man lang ito iniisip. Ang paggalaw ay napakatuloy-tuloy sa buong proseso. Ngunit walang nag-iisip na lahat ng sagot ay tama. Si Harvey ay may mahusay na pangunawa sa pangkalahatang kaalaman tungkol sa martial arts. Ang mga puntos ay kasing simple hanggat maaari. Ang mga taong hindi nag-practice ng martial arts sa loob ng mahabang panahon ay hindi man lang makakapagbigay ng sagot na iyon. Ang dalawa sa mga tanong ay medyo mahirap din. Sinabi na kahit ang deputy leader ng Floatwell's Longmen Branch, si Fisher Bennett mismo, ay mahihirapang sagutin ang tanong. Kahit na kaya niya, kailangan niya ng kahit 1 oras o 2. Pero tapos na si Harvey. Sa loob lang ng 5 minuto. Isa ba siyang young master sa isang martial artist family? O siya ba ang top talent ng Sacred Martial Arts Training Ground? Susuko na ba talaga si Wilbur? Talaga bang patutunayan niya ang pagiging inosente ni Harvey? Ngunit kung gagawin niya talaga, at nanalo si Harvey sa kompetisyon. Makukuha ni Harvey ang pag-ibig ni Corey. Ang Diyosa ay mapunta sa kamay ng iba. Hindi matanggap ni Wilbur ang katotohanan iyon. Hindi niya iniisip na mabigo, ni hindi niya iniisip na hindi pinahahalagahan. Ngunit hindi niya matanggap ang kanyang Diyosa na napunta sa iba. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, desidido niyang nilukot ang papel para maging bola at itinapon sa bintana. Ano ito? Lahat ay mali. Itigil ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Agad na umalis sa lugar na ito. Ha. Si Corey John at ang iba ay humagalpak sa tawa matapos makita si Wilbur Lee na itinapon ang mga sagot ni Harvey York sa bintana. Naturally, lahat ay naniniwala na si Harvey ay nagbabluff lamang sa buong oras. Gaya ng inaasahan, sapat na ang 3 tanong ni Wilbur para ipakita ang mga kakayahan ni Harvey. Matapos makita ang tanawin, mahinahong sinulyapan ni Harvey si Wilbur. Alam na niya na si Wilbur ay isang walang hiya at corrupt na tao. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kawalang hiya. Sa puntong ito, galit na galit si Harvey. Ang mga kahihinatnan ay magiging malubha. Ano ito? Tungkol saan ba ang lahat ng kaguluhang ito? Isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok sa bulwagan sa oras na ito. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Fisher Bennett mismo. Sinundan siya ng ilang eksperto habang nakataas ang ulo. Bilang karagdagan sa mga taong iyon, mayroon ding maraming mga alagad ng longmen. Lahat sila ay responsable para sa seguridad. Malamig na sigaw ni Fisher sa mga taong nasa harapan niya, pwede ba tayong magtanong dito? Ganito ba dapat ang hitsura ng isang martial artist? Isang grupo ng mga tao ang malamig na tumitig sa mga nagsusuri. Masayang ekspresyon ang ipinakita ni Wilbur bago tumakbo palapit kay Fisher at magalang na yumuko. Deputy Branch Leader, si Harvey ay manloloko, bulalas ni Wilbur matapos ituro si Harvey. Naglaan ng oras si Fisher upang masuri si Harvey matapos marinig ang mga salita ni Wilbur. Lumabas ka na, Harvey. Itigil mo na ang pang-iistorbo sa iba. Gusto ka naming makausap sa meeting room ngayon. Kung wala ka sa amin, dapat naming iulat ito sa Longmen Law Enforcement. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang Longmen Law Enforcement ay iba na ngayon. Ang aming bagong pinuno ay isang kilalang tao na hindi kinukonsinti ang mga katulad mo. Kapag nalaman niyang nandaye ka sa Longmen Summit, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang mga tao mula sa sangay ng Longmen Floatwell ay tinitigan ng masama si Harvey. How dare he cheat in a competition like this? Pinahiya niya ang buong Longmen. Ang Longmen ay kumakatawan sa batas ng Underworld. Ang mandaye sa Longmen Summit ay paglabag sa mga batas ng Underworld. Ang mga taong ganito ay dapat sampuliin hanggang sa mapagtanto nila ang kanilang lugar. Ang mga taong mukhang nangungunang talento ng Longmen Floatwell Branch ay minamala si Harvey.
sa pag-aakalang isa lang siyang bulok na itlog na sumisira sa reputasyon ng mga longmen. How dare he do something like this when he's not even skilled? Ito ay walang kahihiyan. Lumiwanag ang mga mata ni Cory matapos makitang lumitaw si Fisher. Tama na, Harvey. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Deputy Branch Leader Bennett. Aminin mo na ang pagkakamali mo. Hindi mo makukuha ang pagmamahal ko sa ganito. Lalo pa kitang kamumuhian kapag nagpatuloy ka pa sa ganito. Obviously, gusto ni Cory na ipahiya si Harvey sa harap ni Fisher at ng iba pa. Marahil ay hahanga si Fisher sa kanya ng ganito. Hindi na lang pinansin ni Harvey si Cory at kalmadong tumingin kay Fisher. Fisher Bennett, tama ba? Dahil ikaw ang Deputy Branch Leader ng Longmen Fruitwell, dapat mong malaman na palaging may higit sa isang panig sa isang kwento. Hindi ako nanloko, kaya hindi ako pupunta sa meeting room. Kabanata 3335. Gusto kong ikaw mismo ang sumulat ng tanong para sa akin. Sasagutin ko ito sa harap ng lahat ng nandito. Kung mali ako, ibig sabihin ninakaw ko ang answer sheet. Pero kung tama ako, gusto kong managot ang lahat ng staff dito. Siyempre, kung sa tingin mo ay walang saysay ang pagsubok na ito, maaari mo ring tanggapin ako. Ang Longmen Summit ay magsasagawa ng aksyon maaga o huli. Ang mahinahong mga salita ni Harvey York ay may marangal na hangin sa kanila. Ngunit sa mata ng lahat, si Harvey ay karaniwang walang utak. Di pa ba siya tapos? Humihingi pa siya ng hustisya ngayon. May problema ba sa kanya? Sa tingin ba niya siya ang hari ng mundo? Bakit ang isang tulad ni Deputy Branch Leader Bennett ay mag-aaksaya pa ng oras sa kanya? Nakatatlong tanong ko na siya dati, Deputy Branch Leader. Nagkamali siya sa kanilang lahat, ngunit nagsasalita pa rin siya ng malaki dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Wilbur Lee bago siya humakbang. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras sa isang batang tulad niya. Dapat ay pinalabas na natin siya ng pinto. Tumayo si Cory John matapos makitang tuluyang binaliwala ni Harvey ang kanyang payo. Deputy Branch Leader, kaibigan ako ni Harvey sa kolehiyo. Nag-aral siya noon ng liberal arts. Siya ay isang mahina at marupok na tao. Hindi siya martial artist. Pumunta siya dito para maghanap ng mga pagkakataon sa akin. Para lang mapalapit siya sa akin. Hindi na kailangang subukan. Nagsasayang ka lang ng oras. Mapait na tingin ang ipinakita ni Cory habang nakatingin kay Harvey. Ayokong magsabi ng kahit ano para mailigtas mo ang pride mo. Pero dahil walang hiya ka, wala na akong paraan para maprotektahan ka pa. Aminin mo ang pagkakamali mo. Huli na kung ipagpapatuloy mo ang ganito. Ang mga tao ay nagpakita ng mga mukha ng realisasyon matapos makita ang ekspresyon ni Cory. Alam ng lahat na walang kakayahan si Harvey, ngunit hindi nila inaasahan na susubukan niyang maghanap ng isang babae na malayo sa kanyang liga. Pinakaayaw nila ang mga taong ganito. Lalong nagtiwala si Wilbur matapos makitang ipinagtanggol siya ng kanyang diyosa. He crossed his arms and coldly chuckled as he glared at Harvey. Ano pa ang masasabi mo sa puntong ito? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Walang pagkakataon, sagot ni Harvey, puno ng pagkakalmado. Maaari mo akong subukan o tanggapin ako ngayon din. Humakbang si Harvey, na agad na nabasag ang marmol na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Ano? Napabuntong hininga ang lahat matapos makita ang nangyari. Akala nila ay walang kwentang tulala lang si Harvey, pero sa itsura niya, ilang taon na siguro siyang nagti-training. Paano niya nadurog ang sahig ng isang kalabog kung hindi yun ang kaso? Bumilis ang tibok ng puso ni Wilbur bago siya tumawa. Marahil ay nag-practice siya ng kaunti, pero siguradong wala siyang kaalaman sa martial arts. Hindi mo na siya dapat bigyan ng isa pang pagkakataon. Kahit papaano, alam ni Wilbur na makakatanggap si Harvey ng anumang tanong na tama kung kukuha siya ng pagsusulit muli. Hindi lamang matatapos si Wilbur, ngunit mapupunta rin si Cory sa mga bisig ni Harvey. Hindi niya lang matanggap ang resulta. Pinag-iisipan ni Fisher Bennett ang sitwasyon matapos makita ang mga aksyon ni Harvey. Ang paggalaw lang ni Harvey ay sapat na para mapakilos siya.
Pagkatapos ay naayos na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang mga lungmen ay laging nananalo sa mga taong may kabutihan. Kung matatalo ka, aaminin mo lahat ng pagkakamali mo at ipaliwanag mo kung paano ka nanloko. Pero kung manalo ka, mapapatunayan ang pagka-inosente mo. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng mga lungmen at huhulihin ko ang sinumang responsable sa sitwasyong ito. Gaya ng inaasahan sa isang martial artist, ang saloobin ni Fisher Bennett ay mapagpas siya. At kung manalo ka, isasama rin kita sa lungmen. Nagpakita ng pagmamalaki si Fisher. Sa kanyang mga mata, ito ay magiging pinakamalaking karangalan ng sinuman na sumali sa lungmen. Mabuti, that's settled then, cool na sagot ni Harvey York. Hindi ko kailanman sinisira ang aking pangako. Namilog ang mga mata ni Wilbur Lee habang may sasabihin sana siya, ngunit bigla siyang pinigilan ni Fisher. Huwag ka nang magsalita, Wilbur. Mas mabuting talunin siya kaysa sayangin ang hininga niya. Sa paghusga mula sa mga patakaran ng underworld, mas mabuti kung gagawin natin iyon. Ngunit dahil ito ay isang pagsubok sa teorya, dapat nating sundin ang mga patakaran ng lugar na ito. Napagpasyahan ni Fisher ang bagay na iyon bago siya nag-cross arm. Dahil ako ang nangungunang tagasuri dito, masama kung tatanungin kita ng unang tanong, sabi ni Fisher. Gawin mo iyan, Wilbur. Hindi na kailangang isulat sa papel. Sabihin mo lang sa lahat kung tama siya o mali. Sabay-sabay nating susuriin ang mga sagot. Nag-alinlangan si Wilbur at hindi makatanggi, kahit na gusto niya. Pagkatapos napagiling na lang siya ng kanyang mga ngipin saglit, at ibinigay niya ang kanyang tanong. Hayaan mong tanungin kita nito. Bilang isang tugatog na King of Arms, paano magiging war god ang isang tao? Natigilan ang lahat matapos marinig ang tanong ni Wilbur. Ito ay ganap na nakakabaliw. Ang mga martial artist ay naghahangad na maging isang weapon king sa buong buhay nila, lalo pa ang isang god of war. Hindi lang examinees, karamihan sa mga eksperto ng lungmen dito ay hindi makakasagot sa tanong na iyon. Pati si Fisher ay nakasimangot. Kahit na pinaghihinalaan si Harvey ng pandaraya, ang mga tanong na tulad nito ay sobra. Ang sabi, wala siyang alam tungkol dito. Kung tutuusin, magiging madali para sa isang kabataang tulad ni Harvey na malaman ang mga ganoong bagay mula nang makapasa siya sa pagsusulit. Hindi rin nag-abalang sagutin ni Harvey ang tanong. Maaaring ito ay tila isang maliit na puwang, ngunit sa katotohanan ito ay tulad ng gabi at araw, sabi ni Harvey, na naka-cross arm. Sa madaling salita, iba ito sa malamig na bakal at mga baril. Ang Thick Kings of Arms ay maaaring humarap sa 10, kahit 100 kalaban ng sabay-sabay, ngunit ang isang tunay na Diyos ng digmaan lamang ang makakalaban ng 1,000. Walang komplikadong maging isang war god mula sa isang thick weapon king. Isa lang ang panuntunan, ang pagpapasimple. Hanggat ang mga bagay ay pinasimple, ang pagiging isang war god ay napakahirap. Pero sabi nga, mahirap isabuhay. Hindi ito magagawa ng mga tao kahit na habang buhay silang nagsasanay. Natigilan si Wilbur matapos marinig ang sagot ni Harvey. Ang pagpapasimple ay maaaring mukhang karaniwang sagot, ngunit ito talaga ang pinakamahalagang elemento ng pagiging isang war god. Hindi maiisip iyon ni Harvey kung walang matibay na pundasyon sa martial arts. Si Fisher, at ang mga lungmen branch na expert sa flutewell ay natigilan nang marinig nila ang pahayag ni Harvey, si Cory John at ang iba pa ay napangiti rin sa gulat. Nagsimula pa silang humingal sa puntong ito. Tama si Harvey. Ininsulto sana siya noon ni Wilbur kung hindi iyon ang sagot. Nagkatinginan si Fisher Bennett at ang iba pa sa ilalim ng mga tingin ng karamihan. Sabay-sabay silang tumango, na may paghanga sa kanilang mga mata. Tama siya, nakakabaliw siya, mukha siyang bata. Hindi niya malalaman ang tungkol dito kahit na magsanay siya ng martial arts sa sinapupunan ng kanyang ina. Nakakabaliw siya, siguro nasagot na niya ang mga tanong na ganito dati. Baka nagkataon lang, hindi makapaniwala ang mga examinees. Tama, siguradong sinagot na niya ang naunang tanong. Ito ay purong coincidence. Agad na natauhan si Wilbur Lee.
Ang isang maliit na pag-iisip na tulad niya ay hindi matatanggap ang isang taong kapareho niya ng edad na maging mas mahusay kaysa sa kanya. Subukan mo siya, Deputy Branch Leader. Sigaw ni Wilbur, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napatingin ang mga tao kay Harvey York para makita ang kanyang reaksyon. Gawin mo na lang. Stop wasting time, mahinahong sagot ni Harvey. Isang malalim na tingin ang ipinakita ni Fisher habang nakatingin kay Harvey. Tama, tapos may itatanong ako sa'yo. Hayaan mong tanungin kita nito, binata. Ano ang extreme martial art? Kumunat ang noo ng mga tao matapos marinig ang tanong. Ang mga ordinaryong examinees na tulad nila ay hindi makakasagot sa mga mahihirap na tanong. Si Cory John at ang iba ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon habang sinusulyapan nila si Harvey. Kahit na ang pinakamahuhusay na talento mula sa Holy Martial Arts Training Ground ay hindi makakasagot sa tanong na iyon. Karaniwan, ang mga martial artist ay nagsusumikap na lumakas. Hindi lamang sa kapangyarihang labanan, kundi sa sariling katangian at pamana. Sabi niya na may kalmadong ekspresyon sa mukha. May kasabihan sa mga nakaraang taon, walang martial art na hindi malalampasan. Ang bilis ay ang tanging paraan tungo sa tagumpay. Sa paghusga sa mga pamantayan ng mundo, ito ay dapat na isang matinding martial art. Tungkol sa hindi karaniwang pamantayan, gusto mo ba talagang sagutin ko ito? Natigilan si Fisher. Hindi na kailangan. No need, panik na sagot ni Fisher. Tama ang sagot mo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang anumang bagay. Alam na alam ni Fisher na ang mga martial artist ay hindi dapat masyadong ambisyoso. Sa paghusga sa kanyang mga pamantayan, alam na alam ni Harvey ang kasabihan. Hindi na kailangang tumutok sa anumang bagay. Kung tutuusin, ang labis na pag-aaral ay nakakagambala lamang sa isip. Ang mga eksperto mula sa sangay ng Longman Floatwell ay humakbang upang isa-isang tanungin si Harvey. Ang ilan sa mga tanong ay nagsasangkot pa ng kahirapan sa pagsasanay ng martial arts araw-araw. At naayos silang lahat ni Harvey. Di nagtagal, ang mga eksperto ay lubos na humanga. Nagulat si Fisher. Siya ay isang henyo, isang tunay na henyo sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay walang paraan upang maalala ang sagot, gaano man siya kaswerte. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga sagot ay hindi rin ayon sa libro, ang ilan sa mga sagot ay maaaring ituring na malapit sa perpekto, tumutulo ang malamig na pawis sa likod ni Fisher. Muntik na niyang mabitawan ang isang top talent dahil sa kanyang pagkakamali. Natahimik ang karamihan. Dahil nasagot ko ang lahat ng iyong mga tanong, papatunayan mo na ba ang aking pagiging inosente ngayon? Tanong ni Harvey, panay ang tingin kay Fisher. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Siyempre, mabilis na tumango si Fisher Bennett. Ikaw ay isang tunay na martial arts henyo, Harvey York. Ikaw ay talagang isang pambihirang tanawin. Kung gayon, binibilang ba ang aking marka sa pagsusulit? Mahinahong tanong ni Harvey. Oo, siyempre, ikaw ang pinakamahusay sa pagsusulit. Lumakad pasulong si Fisher na nag-aalab sa kanyang mga mata. Sa isang henyo tulad ni Harvey, ang Longman Summit ay tiyak na kapanabik. Ikaw ang ipinagmamalaki ng lahat ng martial arts sa bansa H. Nangungunang talento, walang duda. Mula ngayon, maaari kang humingi ng tulong sa akin kung may kailangan ka. Gagawin ko ang aking makakaya upang suportahan ka kung ito ay nasa loob ng aking jurisdiction. Ang pormalidad ni Fisher ay ganap na napalitan ng pagsinta at init. No need for formalities between us, Harvey. Ay trato mo lang ako bilang isa sa iyo. Pinuri rin ng lahat ng iba pang mga eksperto si Harvey. Ang sinumang bago sa isang lalaki tulad ni Harvey ay madaling lumipat sa pagiging kwalipikado, marahil kahit na sa aktwal na Longman Summit. Hindi mahalaga kung manalo si Harvey o hindi. Hanggat siya ay nasa nangungunang 10, ito ay isang napaka-proud na bagay para sa sangay ng Longman Floatwell. Pagkatapos ng lahat, maraming iba pang mga talento ang lilito mula sa iba pang 35 sangay ng Longman,
kasama ang mga makapangyarihang pamilya at puwersa ng underworld. Ang pagpasok sa nangungunang 10 sa kompetisyon ay maituturing na isang mahusay na tagumpay. Ano? Agad na nagdilim ang mukha ni Wilbur Lee. Literal na naramdaman niyang sinampal siya ni Harvey sa mukha. Iyan ay isang kahila-hilakbot na pag-iisip. Namumula ang magandang mukha ni Cory John habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Harvey. Hindi pa rin siya makapaniwala na nandito lang talaga si Harvey para kumuha ng pagsusulit. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay itinuturing na isang bihirang henyo. Naramdaman ni Cory na nanginginig ang kanyang mga binti nang magsimula siyang manginig ng hindi mapigilan. Ito ang naunang tanong ni Examiner Lee, Deputy Branch Leader. Natapos ito ni Harvey, ngunit itinapon ni Examiner Lee ang papel, sinasabing mali ang sagot niya. Mabilis na lumabas ang isa pang examiner at kumuha ng papel. Nagpakita pa siya ng malalim na ekspresyon sa mukha habang nakatitig kay Wilbur. Ang kompetisyon sa loob ng lungmen ay lubhang mabangis. Sino man ay kukuha ng pagkakataon na saksakin ang mga tao sa likod kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Hinawakan ni Fisher ang papel bago lumitaw ang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Tama lahat ang mga sagot ni Harvey. Bilang isang estudyante ng lungmen, pinabayaan mo ang iyong moral at sinisiraan mo ang isang kumukuha ng pagsusulit. Nililigaw mo pa ang mga tao hanggang sa puntong masisira ang reputasyon ng 100 taong gulang na lungmen. Ngumiti si Fisher, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ikaw ay isang panlabas na alagad lamang, Wilbur. How dare you? Pinagkakatiwalaan ka ng lungmen na mamahala sa pagsusulit na ito. Hindi namin hinihiling na abusuhin mo ang iyong kapangyarihan. Mula ngayon, ikaw ay opisyal na pinatalsik mula sa sangay ng lungmen Flutewell. Kailangan din nating bawiin lahat ng nakuha mo kay lungmen. Agad na sinipa ni Fisher si Wilbur sa mismong katawan. Pinalipad si Wilbur. Isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig nang muli siyang bumagsak sa lupa. Nawalan ng kulay ang mukha niya nang hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay paralisado siya sa sandaling iyon. Ang lahat ng kanyang karanasan ay nawala sa isang sipa lamang. Mula noon, isa na lang siyang normal. Gusto ni Wilbur na ihampas ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa mamatay siya, ngunit hindi niya ito pinanggahasang gawin. Pinaralisa ni Fisher Bennett si Wilbur Lee, ngunit nakaramdam pa rin siya ng labis na pagkakasala. Kung hindi siya sumipot, maaaring masira ang reputasyon ng Holy Martial Arts Training Ground. Nakakatakot kung malalaman ito ng bagong pinuno ng lungmen law enforcement. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, naniwala si Fisher na ginawa niya ang tamang pagpili. Huminga ng malalim at matino si Cory John bago nahihiyang naglakad patungo kay Harvey. Hindi masama, Harvey, sabi ni Cory sa mayabang na tono. Masaya, karapat-dapat kang mapailalim sa aking utos. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pwede mo akong ipaghanda ng pagkain. Kung maganda ang trabaho mo, baka maging boyfriend pa kita balang araw. Tama. Gusto kong kumain sa isang lugar na may 3 star na Michelin ngayon. Bakit hindi tayo? Pinandilatan ni Harvey si Cory na parang clown. Brain dead ka na ba? Lumayas ka dito. Maya-maya pa ay umalis na si Harvey. Hindi siya mapakali na makipagpalitan ng mga salita sa isang tulad ni Cory. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng babae. Tsaka mamamatay siya kapag may lumapit sa kanya na babaeng may kayabangan. Matapos tanggihan ang mga imbitasyon ni Fisher at ng iba pa, iniwan ni Harvey ang kanyang numero bago siya umalis. Ang pagpasa sa isang pagsubok ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Kaya naman, hiniling ni Harvey sina Rachel Hardy at Caden Ballmer na humanap ng isang karaoke place para sa lahat upang tumambay at magsaya. Sa isang banda, gustong patibayin ni Harvey ang relasyon sa pagitan ng mga tauhan nina Rachel at Caden. Sa kabilang banda, gusto niyang makapagpahinga ng kaunti ang lahat. Kung tutusin, walang tigil ang pagmamaneho ni Harvey sa kanyang mga kampa nitong mga nakaraang araw. Tuwang-tuwa si Caden sa pag-aayos ni Harvey.
Nag-book si Harvey ng pinakamagandang kwarto sa pinakakaakit-akit na karaoke joint ng Flutewell at nag-order ng isang matandang Riesling. Ang Riesling ay isang white grape variety na nagmula sa Rhine region ng Germany. Bukod dito, napakabihira para sa lahat na magkasama. Ito ay medyo isang kaaya-ayang tanawin. Sayang at hindi nakarating si Ansel Torres sa kaganapan. Ngunit iyon ay normal. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang namumuno sa Flutewell Police Station. Pagkatapos ng 3 round ng pag-inom, namumuo ang usok sa silid. Lumabas si Harvey para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi niya talaga gusto ang amoy ng usok. Paglabas pa lang niya ay may nakita siyang ilang lalaking nakasut na hinihila papasok ang isang babae. Sumunod sa likuran nila ang isang lasing na lalaking Indian. Mabilis. Dalhin mo siya sa loob. Naghihintay si Young Master Garcia. Napakagandang babae. Mahirap makahanap ng isang tulad nito sa India. Hindi nakakagulat na gusto siya ng Young Master Garcia. Ang mga salita ng lalaking Indian ay puno ng kasamaan. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa mga kababaihan ng country age. Sa wakas makikita ko na ang isa sa kanila dito. Pasuray-suray ang babae, parang nawalan ng malay. Nang lumingon si Harvey ay bahagyang lumaban pa ang babae. Naturally, hindi niya gustong mangyari ito. Ngunit mabilis siyang pinasuko ng lalaking nakasot. Kumunat ang noo ni Harvey. Nadurog ang puso niya sa panunood ng mga tao sa labas na gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay sa kanyang bansa. Pinagmasdan ni Harvey ang mukha ng babae. Sa pagkakataong iyon, bumilis ang tibok ng puso niya. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Shanna Wright, ang sariling anak ni Wright. Kabanata 3340. Si Shanna Wright ay sariling anak ni Big Boss. Paanong may maglalasing sa kanya ng ganito? Si Harvey York ay napuno ng kawalang paniwala sa puntong ito. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Tumalikod siya at humakbang pasulong. Maghintay. Malamig na tawag ni Harvey. Huminto muna ang mga lalaking nakasuot bago mayabang na tumingin kay Harvey. How dare you? Ikaw na hamak na magsasaka. Itinaas ng lalaking Indian ang kanyang ulo na may paghamak sa kanyang mga mata. Ako ay isang maharlika mula sa India. How dare you stop me? Kung ito ay sa aking bansa, ikaw ay pinugutan na ng ulo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, o matatapos ka. Kaibigan ko ang babaeng ito. Let him go, malamig na sagot ni Harvey. Masasabi ni Harvey na matino si Shanna sa malapitang pagsisiyasat. Malinaw na nakadroga siya. Imposible. Isang malamig na titig ang ipinakita ng lalaking Indian. Gusto ni Young Master Garcia ang babaeng ito. Wala akong pakialam kung kaibigan mo asawa ka ng babaeng ito. Mapapabilang siya kay Young Master Garcia ngayong gabi. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, aalis ka na dito ngayon din. Magiging kakilakilabot ka kung hindi mo gagawin. Humakbang ang lalaking nakasut at malamig na tumingin kay Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Pinatunog ng isa sa mga kalbong lalaki ang kanyang leeg at malamig na bumulalas. Dahil ikaw ay taga Flutewell, dapat mong malaman ang tungkol sa Overlord Gang, tama ba? Overlord Gang. Galing ako sa gang na iyon. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan kung magpasya kang labanan kami. Humihingi ng paumanhin kay Young Master Myers ngayon, o hindi ka na makaaalis sa mapahamak na lugar na ito ng buhay. Ang Overlord Gang ang pinuno ng Gang 6. Sinusuportahan din daw sila ng mga leading figures sa Flutewell behind the scenes. Malinaw, ginagawa ng mga taong iyon ang anumang gusto nila noong panahong iyon. Narinig ko na medyo magaling ang Overlord Gang, pero hindi na ganoon sa ngayon. Hindi lamang hindi mo pinigilan ang isang tao na gawin ito sa isang babae, ngunit tinulungan mo pa sila. Wala ka bang kahihiyan? Tumawa si Young Master Myers na may masamang tingin sa kanyang mukha. Ang mga babae dito ay isang sudre lamang sa India. Ito ang kanilang pinakamalaking karangalan na maglingkod sa isang kshatriya tulad ng Young Master Garcia. Magkakaroon sila ng lugar sa langit pagkatapos nilang mamatay.
Dudumugan ako ng mga babae na parang mga gamo-gamo sa apoy kung sasabihin ko sa kanila kung sino ako. Naniniwala ka ba sa akin? Huwag kang panghinaan ng loob. Iba-iba ang lahat sa mundong ito. Tayong mga Indian ang dapat na mamumuno. Kayong mga tao mula sa bansa H ay nakatadhana na maging mga alipin. Wala kang karapatang protektahan ang babaeng ito, lalo pat tangkilikin siya. Ngayon, lumayas ka dito. Sasabihin ko sa iyo ito ng isang beses pa. Pakawalan mo siya, sabi ni Harvey na may malamig na ekspresyon. Hindi mo ba ako naiintindihan, bakla? Ang mga mata ng kalbo ay puno ng layuning pumatay. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master Myers. Magagalit ako kung patuloy kang magtatahol dito. Malamig na tumawa si Young Master Myers, na amoy alak ang kanyang bibig. Tignan mo yun. Wala kang karapatang makipag-usap sa aming mga maharlika ang mga mababang tulad mo. Tingnan mo, wala akong kailangang gawin. Ang iyong sariling mga tao ay malapit nang makitungo sa iyo.